Ako si Lando at hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing nasaksiyan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang totoo. Hindi ako naniniwala sa mga alamat, lalo na nung bata pa ako. Para sa akin, katang-isip lang ang mga higante, engkanto at aswang. Mga panakot lang yan ng matatanda para di kami maglaro sa gubat tuwing hapon. Pero isang gabi sa bundok ng Sierra Madre, habang ako'y nagbabakasyon sa probinsya ng tatay ko sa Aurora, binago ng isang karanasan ang lahat. Nagdesisyon ako mag-hiking mag-isa. Gusto ko lang sana ng katahimikan. 5 ng hapon. Noong umalis ako sa kubo ng tiyuhin ko, dala ko ang flashlight, tubig at maliit na kutsilyo. Bala ko lang sana umakyat sa malapit na burol at bumaba bago maggabi. Pero nalibang ako. Humanga ako sa tanawin, sa simoy ng hangin at sa katahimikan ng paligid. Hanggang sa hindi ko namalayang nagsimula ng dumilim. At dahil makulimlim ang langit, ang akala kong light trek ay naging nakakatakot na kalbaryo. Nagsimula ng umambon, madulas ang lupa, nawawala ang daan pabalik. Loko ka talaga, Lando. Ano ba kasi itong pinasok mo? Bulong ko sa aking sarili habang sinisilip ko ang likod ko. Wala na akong pamilyar na landmark. Puro puno, puro dilim. At doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang bangungot. Habang pababa ako sa isang slope, may narinig akong malalaking yabag. Napahinto ako. Hindi normal yun. Hindi yun yabag ng hayop o ng tao. Para bang bawat hakbang ay nagiging lindol sa lupa. Nagtago ako sa likod ng isang malaking ugat ng puno. Pinatay ko ang flashlight ko. Huminga ako ng dahan-dahan. Sa di kalayuan, mula sa punong kahoy, nakita ko ang anino. Diyos ko, ang laki. Akala ko nung una, puno. Pero gumagalaw, tumataas, naglalakad. May korte ng tao, may 2 braso, 2 binti, at ulo. Pero hindi ordinaryo. Ang taas niya. Siguro mga 3 palapag. Ang balat niya ay parang puno, magaspang, nangingitim, at nababalutan ng lumot. Pero gumagalaw ito at may muka. Isang mukhang hindi ko makakalimutan. Walang emosyon. Parang bato na buhay. Huminto ito sa di kalayuan. Napatingin sa direksyon ko. Teka lang, nakita niya ba ako? Bulong ko sa sarili. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ko. Gusto kong tumakbo, pero parang may humahawak sa mga paa ko. At bago pa man ako makagalaw, dahan-dahan lumuhod ang higante. Inilapit ang muka sa lupa at inilapit ang tenga sa damuhan. Parang nakikinig. Hanggang sa tumingin ito direkta sa kinalalagyan ko. Hindi ko na naisip kung tahimik pa ba ang paligid. Hindi ko na naisip kung makikita pa ako. Basta tumakbo ko. Mabilis, tuloy-tuloy. Narinig ko ang pagyugyug ng lupa sa likod ko. Hindi ko na nilingon, pero ramdam ko, hinahabol ako ng halimaw. Parang sasabog ang dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso ko. Nadadapa ako sa mga ugat at bato, pero patuloy ako. Hanggang sa may nakita akong maliit na kuweba sa ilalim ng isang bangin. Dali-dali akong sumiksik doon. Tahimik. Tahimik na para bang walang nangyari. Nasa loob lang ako. Nanginginig. Pawis na pawis. Umahabol ng hininga. Umaasa na hindi ako makita. Makalipas ang halos 1 oras, hindi na ako makarinig ng kahit anong yabag. Dahan-dahan akong lumabas.
maghahating gabi na. Saka ko lang nakita sa malayo ang liwanag ng isang maliit na ilaw. Siguro lampara ng mga nagka-camping. Lumapit ako roon, nangihina. Nakita ako ng isang lokal at agad akong tinulungan. Nanginginig pa rin ako habang sinasabi ang nangyari, pero tumahimik sila pagkatapos. Sa gubat na yun? Tanong ng isang matanda. Tumango ako. Nagkatinginan sila. May alamat dyan. May tagabantay raw ng gubat. Isang higanting engkanto. Hindi siya nananakit. Basta di mo siya gagalitin at di mo lalapastanganin ang gubat. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinakawalan. Siguro dahil hindi ko siya sinaktan. O siguro curious lang siya sa tao. Pero mula noon, hindi na ako bumalik sa gubat. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, may mga gabi pa ring napapanaganipan ko ang mukhang yun. Ang malamig at walang buhay na titig. At tuwing naririnig ko ang malalakas na yabag sa malayo, kahit pa sabihin ng ibang malaking truck lang yun, hindi ko na basta-basta pinapalampas. Dahil minsan, sa mga sulok ng mundo na pinapaniwalaan nating tahimik, may mga matang nanonood, may mga paa na mas malaki sa atin, may mga nilalang na mas matanda, mas matalino, at mas makapangyarihan. At minsan, kung sinaswerte ka, makikita mo sila kahit hindi mo ginusto. Ako si Junel, isang construction worker sa Rizal. 27 anyos. 3 taon na ako nagtatrabaho sa isang quarry site sa paahan ng bundok. Walang problema sa trabaho. Mahirap, oo, pero may kita. Ang kinakatakutan lang ng karamihan, ang gabi. Hindi dahil may multo raw, kundi may malaking anino daw na minsan gumagala kapag madaling araw. Siyempre, hindi ako naniniwala hanggang sa ako mismo ang makakita. Gabi ng linggo, ako ang naka-assign sa night shift kasama si Mang Victor. Kami ang tagabantay ng mga kagamitan at makina. Tahimik ang gabi, walang ulan, walang hangin. Tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Umakyat ako sa lookout tower para magyosi habang si Mang Victor natutulog sa barracks. Habang nakaupo ako, napansin ko ang kakaibang galaw sa paligid ng gubat. Isang aninong hindi ko agad mawari. Una, akala ko puno lang. Pero hindi yun nakatayo. Gumagalaw ito. Unti-unting tumatayo, tumataas, umaangat. Tangina. Parang poste ang mga binti. Mabagal ito, pero siguradong gumagalaw. May suot itong parang basahan sa katawan. Tila ba tela ng sako o pinunit na trapal. At ang muka, wala. Walang mata, walang ilong. Isang bilog na parang luwad. May butas lang sa gitna ng noo na umuusok ng konti. Parang baga. Dahan-dahan itong lumakad papasok sa quarry site. Hindi nagmamadali pero bawat hakbang ay lumilikha ng bahagyang pag-uga ng lupa. Mabilis akong bumaba ng tower at nagtago sa ilalim ng trailer. Nakasilip ako. Kita ko ang higante habang ini-inspeksyon ang mga makina. Para bang naghahanap. Hindi ko alam kung may amoy ba kami o nakikita niya sa dilim. Lumapit ito sa bulldozer at sa isang iglap, itinulak niya ito na para bang laruan lang. Umikot ang bulldozer, gumulong pababa sa bangin. At pagkatapos nun, tumigil siya. Tumingala sa langit, parang nakikinig sa isang bagay. At bigla na lang bumalik sa gubat na parang walang nangyari. Iniwan niya ang site na magulo.
Kinabukasan, dinismiss ang insidente na parang simpleng erosion lang. Pero nang ipakita ko ang CCTV recording, walang makita. Blanco, static. Nawala ang footage mula 2 AM hanggang 2:17 AM. Eksaktong oras nang nakita ko siya. Pinagtawanan ako ng ilan, pero si Mang Victor, ibang klaseng tingin ang binigay sa akin. Akala ko di na siya babalik. Noong bata pa ako, nakita na rin niya ng lolo ko. Diyan din mismo sa lugar na yan. Higante raw ng ilalim ng lupa. Bawal gambalain ang kanyang lupain. Bulong niya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, lumipat na ako ng trabaho. Sa Manila na ako nagko-construction. Pero tuwing magigising ako ng 2:00 ng madaling araw, hindi ko mapigilang tanungin ang sarili. Bakit siya lumitaw? At sino o ano ang hinahanap niya? At kung muling mawala ang kuryente at tumahimik ang gabi, baka siya'y bumalik muli. At sigurado ba tayo na siya lang ang kakaibang nilalang na nabubuhay dito sa mundo? Hindi natin alam. Ako si Enzo, taga Manila, 24. Bumisita ako noong 1 taon sa bayan ng lola ko sa Occidental Mindoro para magpahinga sa stress. Gaya ng sabi ni mama. Akala ko boring lang sa probinsya, pero maling-mali pala ako. Dahil minsan, may mga tahimik na lugar na sadyang tinatahimik para walang ibang makaalam. Unang linggo ko roon, puro kain, tulog, tanaw ng bukid. Pero dumating ang isang hapon habang naglalakad ako sa likod bahay ni Lola. May nakita akong makitid na daan papasok sa gulod. Matarik, masukal, pero parang tinatawag ako. "Huwag kang pupunta roon, Enzo," bulong ni Lola. "Bakit po?" "Basta, may bantay dyan." "Bantay? As in, aso? Alagad? Kapre?" Di ko na tinanong, pero syempre, dahil ako nga'y pasaway na taga Maynila, pumunta pa rin ako kinabukasan. Tanghali noon, mataas ang araw, tahimik. Wala kang maririnig kundi ihip ng hangin at tunog ng mga kuliglig. Halos kalahating oras ako naglalakad at sa dulo ng daan may parang malaking hukay, malalim, parang sinaunang balon, pero tuyo. Lumapit ako, sumilip. Bigla ako napahinto. Sa ilalim, may nakaupo. Hindi ko agad nakita kung tao o hayop, pero malaki siya, mas malaki sa normal. Nakasuot siya ng puting basahan na parang lumang damit. Kulot ang buhok, itim, makapal, para siyang estatwa. Hindi gumagalaw, pero alam kong hindi yun bato. Napaatras ako ng konti at doon ko siya nakitang tumingin pa itaas. Tangina, may mata yun at ako ang tinitignan. Biglang may malakas na hangin, parang umihip mula mismo sa hukay. Napadapa ako. Pagtingin ko ulit, wala na siya. Wala na sa hukay. Napatingin ako sa paligid. Tahimik. Hanggang sa marinig ko ang tunog ng mabibigat na paglalakad galing sa likuran ko. Dahan-dahan ako lumingon at doon ko siya lubos na nakita. Higante. Tinatayang mga 5 talampakan ang taas. Balot ng putik ang katawan. May mga ugat at dahon sa balikat. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mukha niya
Halos walang anyo ng tao. Parang niluma ng panahon, pero gumagalaw. Tumingin siya sa akin at walang nararamdamang awa o galit sa mga mata niya. Wala lang. Para lang akong insekto na napansin niyang nandoon. Tumakbo ko pabalik sa daan. Wala akong pakialam kahit madulas. Nadapa ako ilang beses. Hindi ko na iniisip kung sinusundan niya ako. Gusto ko lang makalayo. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Si Lola, tahimik lang. Inabutan ako ng tubig. At bulong niya, "Sabi ko sa'yo, may bantay dyan. Hindi lahat ng lumang daan ay dapat dinadaanan. May mga lugar na hindi para sa tao ngayon." Kinabukasan, may dumating na matatanda, mga bantay ng baryo. Sabi ni Lola, dadalhin ako sa isang lumang kubo at pinasuot ng tinahing panalangin sa katawan, parang agimat. Tinignan ka niya, pero pinabayaan ka. Huwag ka nang bumalik doon, sabi ng pinakang matanda. Nang pauwi na ako ng Maynila, may iniwan sa akin si Lola, isang botelyang may abo. At sabi niya, kapag may marinig kang mabigat na yabag sa gabi, itapon mo yan sa lupa para hindi ka sundan. Minsan, tuwing madaling araw sa kondo ko sa Maynila, may naririnig akong tunog. Mabigat, mabagal, parang yabag, parang hinahanap kung nasaan ako. At tinanong ko ang sarili ko, hindi kaya sumunod siya? Ako si Troy, taga Cebu. Noong isang taon, nagbakasyon ako sa isang maliit at halos hindi kilalang isla sa Leyte. Payapa, simple, at para bang walang kasalanan ng mundo doon. Walang signal, walang internet, walang ingay ng syudad. Sabi ng mga matatanda, may mga nilalang daw sa dagat na hindi dapat guluhin, mga bantay ng kalikasan, lalo na kung bilog ang buwan. Hindi ko yun pinansin hanggang sa nakita ko siya. Gabi na nun, bandang 10:00 ng gabi. Hindi ako makatulog, kaya naisipan kong maglakad-lakad sa dalampasigan habang may buwan. Napakaliwanag ng gabi, kitang-kita ang buhangin at ang kinang ng alon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik ang paligid, walang huni ng kuliglig, walang hangin. Para bang humihinga ang mundo pero ayaw mag-ingay. Habang naglalakad ako sa batuhan, sa dulo ng bahagi ng isla, napansin kong may malaking anyo sa tubig, mga 20 metro mula sa pangpang. Akala ko puno o baka barko, pero gumagalaw ito. Dahan-dahan itong umaahon mula sa dagat. Nang tuluyan na itong tumayo sa mababaw, napaatras ako sa nakita ko. Isa siyang higante. Mga 25 talampakan ang taas. Ang balat niya ay mapusyaw, parang balat ng isda na may puting balahibo na tumatabon sa likod, balikat, hanggang hita. Makintab ito sa ilalim ng buwan. Ang buhok niya mahaba, puti rin, at lumalaylay hanggang bewang. Wala siyang suot kundi tela na may lumot. Nakapulupot lang sa baywang niya. Ang mata niya ay maputlang asul, at sa mukha niya walang ngiti, walang galit, puro lungkot. Ang hangin ay tila tumigil. Ang mga alon ay parang natakot gumalaw. At doon niya ako tinignan. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam
kung ilang segundo kaming nagtitigan. Pero pakiramdam ko, nabasa ang buong katawan ko ng pawis kahit wala akong ginagalaw. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya. Kumunot ang noo, parang may gustong sabihin. Pero walang tunog. Wala siyang bibig. Isang makinis na balat lang ang nakatakip kung saan dapat naroon ang kanyang bibig. Sa isang iglap, tumunog ang isang malalim na ugong mula sa dagat. At ang higante, dahan-dahang sumulyap sa buwan. Saka, unti-unting lumubog pabalik sa tubig. Hindi ko na alam kung totoo ang nakita ko. Tumakbo ko pa uwi, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Kinabukasan, ikwento ko sa matandang babae sa karinderya ang nakita ko. Tumigil siya sa paghahalo ng kape, tumingin sa akin, seryoso. Puti ang balahibo, maputing nilalang sa tubig. Tumango ako. Yan ang tagatangis. Anak, bantay ng karagatan. Sabi ng matatanda, minsan sa isang siglo lumilitaw siya kapag may naramdamang panganib o bigati sa dagat. Pero parang malungkot siya, sagot ko. Dahil hindi siya nilalang na para makita ng tao. Kung nakita ka niya, ibig sabihin may dala kang bigat at minsan kinukuha nila ang bigat na yon kapalit ng kapayapaan. Bumalik ako sa Maynila. Pero gabi-gabi, sa bawat pagdapo ng ulan o paghampas ng hangin sa bintana, naaalala ko pa rin ang itsura niya. Hindi siya mukhang halimaw, pero hindi rin siya para sa mundong ito. Isang nilalang ng kalungkutan, ng tubig, ng katahimikan. At minsan kapag tumingin ako sa salamin, may nakikita akong bahagyang puti sa gilid ng mata ko, parang balahibo. At naiisip ko, baka may iniwan siya sa akin.